New morning. New morning sa mga nanonood ngayon sa live. Welcome po sa ating morning devotion. My name is Elvis. You can call me Preacher John. I'm a preacher from Bible Baptist Church, Luzon. Ngayong umaga po, samahan niyo ako sa ating morning devotion. Please share this live. Baka yung masya-sharean mo ng live na to ay ito yung kailangan niya ngayong araw. Good morning po sa ating lahat. Ang gusto kong i-share po sa inyo ngayong umaga ay mababasa po natin sa Matthew chapter 4, verse 4. If you are reading the Bible at kung matagal ka na rin Kristiyano, I believe this story from Matthew chapter 4 is very familiar na sa atin. Sabi po dito sa Matthew chapter 4 verse 4, "But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." So bago ko po i-share yung mensahe, tayo po ay panandali ang manalangin. Let's pray. Lord Heavenly Father, most loving, most merciful, and most powerful, we praise and worship your most holy name. Thank you, Lord, for this new morning, for this new life. Thank you, Lord, for the rest last night. Thank you for your protecting us, for all of your provision and blessings. We pray, Lord God, that you lead us this morning sa aming morning devotion with the help of your Holy Spirit. Give us an open mind and a humble heart, Lord God, to receive your word. Thank you, Lord, for the privilege to read and study your word, Panginoon. And we pray na hindi lamang namin ito marinig, kundi amin po itong maisabuhay to glorify your most precious name. Thank you, Lord, for this day. Ingatan niyo po ang bawat isa. Bless niyo rin po yung mga nanonood ngayon sa live. At dalangin ko, Panginoon, na maging pagpapala po ito sa kanilang lahat. And I pray, Lord God, na kung may mga tao man po na makapakinig ngayon na hindi pa nakakakilala sa Panginoong Jesucristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang kaluluwa, use this live, Lord God, use this devotion upang sila po ay maligtas. Salamat po sa kabutihan mo sa aming mga buhay. We praise and worship you. Forgive us in our sins and trespasses that we've done against your name. All these things we ask and pray in the sweet and mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. So muli po, good morning. Welcome po sa ating morning devotion. Ako po muli si Elvis. You can call me Preacher John. I'm a preacher from Bible Baptist Church, Luzon. At ito pong binasa natin na verse. This is a very familiar verse from Matthew chapter 4 verse 4. So sinasabi po dito ng Panginoong Jesucristo that man shall not live by bread alone. So yung bread po, ito po ay tumutukoy sa ating physical food. Ang ating katawan, para magkaroon ito ng kalakasan, kailangan binibigyan natin ito ng nutrisyon mula sa mga pagkain na kinakain natin. Tayo nag-aalmusal, nananghalian, naghahapunan, minsan may merienda sa tanghali, minsan may midnight snacks pa. Kapag nakakaramdam tayo ng gutom, ang unang instinct natin, kakain tayo agad. Kasi yung physical nating pangangatawan, kailangan nito ng physical food. Kailangan ng nutrition para meron tayong kalakasan at magawa natin ang mga bagay-bagay. In the same manner, pagdating po sa ating spiritualidad, sa ating spiritual being, sa ating spiritual na pamumuhay,
kailangan din po ng nutrisyon ng ating espiritualidad. Kailangan natin ng kalakasan, meron tayong pinaguhugutan ng ating lakas para tayo po ay maging spiritually strong. Kaya nga mapapansin natin mga kapatid na may mga araw, may mga umaga na wala naman tayong sakit. Okay naman tayo, healthy naman tayo, physically fit naman tayo, pero bakit may mga panahon na tinatamad tayong bumangon sa umaga? Feeling mo, bigat-bigat ng problema mo, anxious ka, distress ka, discouraged ka, may mga panahon na malakas ka physically, pero tinatamad kang bumangon. Kasi, bakit? Maaaring ikaw ay physically strong, physically healthy, pero maaaring ikaw naman ay spiritually weak, kaya ka discouraged, kaya ka distress, kaya ka tinatamad. No? Kaya, tayo, paalala sa atin ng Bible, ng salita ng Diyos, na hindi lamang tayo dapat nabubuhay sa tinapay o sa physical food. Kailangan din natin ng spiritual food. At ang spiritual food natin ay ang salita ng Diyos. Ito ang magbibigay sa atin ng kalakasan. No? At itong kwento po dito sa Matthew chapter 4, dito natin makikita na ang Panginoong Jesucristo, the Lord Jesus Christ, was tempted by the devil, si Satan. At kilala naman natin si Satan. Si Satan is the God of this world. He is the enemy. No? At makikita natin na sa story na to, the Lord Jesus Christ was tempted by the devil. Sabi sa verse 1 ng chapter 4 ng Matthew, "Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil." So can you imagine, even the Lord Jesus Christ, the Son of God, our Lord and Savior, the second person of the Godhead of the Trinity, even Him was tempted by the devil. So kung ang Panginoong Jesucristo nga na Diyos na nagkatawang tao, He was also tempted by the devil, how much more tayong mga normal lang na tao. Kaya tayong mga tao, wala tayong ligtas din, o hindi tayo makakaiwas sa temptasyon at sa panunukso ng dyablo. At alam naman natin na ang ginagawa ng dyablo ay kundi para nakawan tayo, sirain at patayin, sirain at wasakin ang ating buhay. Yan ang pangunahing layunin ng dyablo sa buhay natin. That's why there are times, many times, tayong ititempt talaga ng dyablo. And even the Lord Jesus Christ, pinakita sa Bible, because the Lord Jesus Christ is God. No? God na nagkatawang tao, He is 100% God. Pero iniwanan niya ang langit, bumaba siya dito sa lupa, nakisalamuha siya sa ating mga tao para sa ating kapakanan na tayo iligtas sa kapahamakan ng impyerno. So siya ay nagkatawang tao siya. At nung siya ay nagkatawang tao, when He was ministering here on earth, the Lord Jesus Christ, even siya, hindi siya nakalayo o nakatakas sa panunuya or the temptation of the devil. Pero, tingnan nyo to, sa verse 2, sabi dito, "And when He had fasted 40 days and 40 nights, He was afterward anhungered." So during this time, nag-fasting ang Panginoon ng 40 days and 40 nights. At, di ba, kapag nagpa-fasting ka, nagugutom ka. Pag nagugutom ka, nangihina ka. Kaya nga makikita natin mga kapatid, si Satan, yung dyablo, yung kaaway, aatakihin tayo. He will strike. He will strike the most when we are weak. Kapag tayo ay mahina, dyan talaga aatakihin tayo ni Satan. At si Satan, maraming strategies yan. Kasi deceitful siya. Yung magulang siya. Sa Bisaya, marama din yan si Satan. Matalino yan si Satan. Although he is not all-knowing, he is not omniscient, matalino yan si Satan. Marami siyang kaparaanan kung paano ka dadayain, kung paano kanya atakihin, at aatakihin kanya sa panahon na ikaw ay nangihina, kapag ikaw ay mahina. So dito, hungry ang Panginoon after 40 days of fasting. At makikita natin na ang isa sa mga basic needs natin, mga kapatid, ay ang pagkain. Hindi ba? Sa hierarchy of pyramid of needs, ang pinaka-baseline ng ating needs ay pagkain. Kaya nga mapapansin natin kapag basic needs, kinakapos tayo sa mga basic needs, dyan tayo mas madalas nagko-compromise. Kapag linggo,
Di baling hindi na makapagsimba, hindi na baling makapaglingkod, basta makapagtrabaho. Diba? Kaya nga minsan iniiwanan natin ang ating ministry kapag biglang may nag-aalok ng trabaho kahit na linggo yan. Basta pagkakakitaan, pagkakaperahan para merong ang makain. Diba? Kasi isa yan sa mga weakness natin, yung mga basic needs natin. Kaya dyan tayo minsan naatakihin ni Satan sa mga panahon na yung basic needs mo ay kinakapos. Diyan ka atakihin ni Satan, ititempt ka niya na malayo ka sa gawain. Just like in the parable of the sower, di ba? If you remember the parable of the sower, yung mga seeds na itanim doon sa thorny grounds, bakit hindi naging fruitful yung mga seeds doon sa thorny grounds? Dahil sa yung mga tinatawag na care of this world, na deceived because of the riches of this world. So kapag tayo ay kinakapos, ang ating instinct, human instinct natin, ang ating madalas na response is to survive. To survive. Kaya mas minsan inuuna natin ang pangkain kaysa sa ang pangkain natin sa flesh, ang pangkain natin sa physical na pangangatawan kaysa yung pagkain natin sa spiritual. Inuuna natin yung pera, yung pagkakakitaan bago ang ministry. Kasi yan ang isa sa mga kahinaan ng flesh natin. Masama ba kumita ng pera? Preacher Elvis, Preacher John? Hindi. Kailangan din natin yan, di ba? Pero kung papipiliin tayo, ano dapat ang uunahin natin? Unahin talaga natin ang salita ng Diyos. Kasi sabi rin naman ng Bible, kapag binasa natin yung Matthew chapter 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So pag inuna mo naman ang Panginoon, ang kanyang katwiran at ang kanyang kaharian, inuna mo ang gawain niya, inuna mong magpuri sa Panginoon, lahat naman ng pangangailangan natin ay ibibigay ng Diyos sa atin. Kung aralin nga natin talaga ang Bible, makikita natin na yung mga basic needs natin, hindi dapat natin yan pinag-aalala. Hindi dapat natin yan wino-worry. Diba? Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6, you cannot serve God and mammon at the same time. Yung mammon doon is yung tinatawag ng financial wealth. So every time na nagwo-worry tayo sa ating finances, every time nagwo-worry tayo sa ating mga basic needs, parang sinasabi na natin na ginudiyos natin ang ating mga basic needs at finances. Hindi dapat natin yan pinoproblema dahil Diyos ang bahala dyan kapag inuna natin siya. Hindi ba? Kaya nga, sabi ng Panginoong Jesucristo doon sa Matthew chapter 6, pagmasdan mo yung mga ibon, yung mga maya, hindi nga sila nagtatrabaho, di sila nagtatanim, pero pinapakain sila ng Diyos. Tingnan mo yung mga halaman, yung mga lilis, hindi sila nagpapagal, hindi sila nagtatrabaho, pero binibihisan sila ng Diyos. How much more ikaw na higit na mas mahalaga, higit na valuable sa mata ng Diyos. Kaya yung mga basic needs, hindi talaga dapat natin yan pinoproblema. Pero, by nature, sa ating fleshly nature, yan ang isa sa mga major worries natin kapag tayo ay ginugutom, kinakapos sa pera. Kaya, isa yan sa mga aatakihin sa atin ni Satan. At sabi dito sa verse 3 ng Matthew chapter 4, and when the tempter came to him, he said, if thou be the Son of God. Tingnan mo, di ba? Ganyan si Satan eh. Tatamnan kanya ng duda sa puso at isipan mo kung anak ba talaga ng Diyos ang Panginoong Jesucristo. Tatamnan kanya ng duda kung Diyos ba talaga ang Panginoong Jesucristo. E malinaw naman po sa Bible na ang Diyos, na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos talaga siya. Amen? Kasi Satan, tatamnan kanyan sa puso mo, sa isipan mo. Tatamnan kanya ng pagdududa para pagdudahan mo ang Panginoong Jesucristo. Kasi ang Panginoong Jesucristo nga mismo tinatamnan niya ng duda, tinatamnan ni Satan na kung ikaw talaga ang anak ng Diyos. Sabi dito, command that these stones be made bread. Diba? Tinutuya niya ang Panginoong Jesucristo kung ikaw talaga ang anak ng Diyos. Sige nga, utusan mo ang mga bato na ito na maging tinapay. Diba? Pero, ang Panginoong Jesucristo, hindi siya nag-buy-in doon sa panunuya, sa pangmamak ni Satan. Instead, sinagot ng Panginoon na
it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So ang Panginoong Jesucristo, paano siya nag-respond sa temptation ni Satan? By the word of God. Nag-quote ng Bible verse ang Panginoong Jesucristo sa Deuteronomy chapter 8 verse 3. Yan yung kinote ng Panginoong Jesucristo na ang tao ay hindi nabubuhay lamang sa tinapay kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. At kung titingnan po natin ang salita ng Diyos, no, ito ang ating spiritual food. Ito magbibigay sa atin ng kalakasan. But according to Ephesians 6 verse 17, the word of God is also the sword of the Spirit. No, if you have your Bible, online yan, o kung may Bible kayo dyan, samahan nyo ako basahin itong Ephesians 6, verse 17. Mas maganda kung meron kayong King James Bible din na ginagamit. So, ang Word of God, sabi po dito ni Apostol Pablo, is the sword of the Spirit. Yan, sabi sa verse 17 ng Ephesians 6, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Tayong mga Kristiyano, inalintulad din tayo ni Pablo bilang sundalo ni Kristo. So kapag sundalo ka, kahit gaano ka kagaling makipaglaban, makipag-away, makipagsuntukan, kahit lahat ng martial arts, master mo, pag sumaba ka sa gera, kalaban mo dun mga nakabaril, kalaban mo mga nakatangke de gera, kalaban mo may mga bomba, may mga granada. So kahit gaano ka kagaling sa martial arts, kung wala kang weaponry, mamamatay ka, di ba? Kahit kasing galing mo si Bruce Lee sa martial arts, kung kalaban mo naman naka-armalite yan, kalaban mo naka-sniper, wala kang panama dyan. Kaya tayo mga Kristiyano bilang sundalo ni Kristo, kailangan din natin ng weaponry. Kailangan natin ng armor of God. Dito sa Ephesians 6, mababasa natin yung ating whole armor of God. Sabi ni Apostol Pablo sa verse 11 ng Ephesians 6, put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. When we say wiles of the devil, ito yung mga kaparaanan ni Satan. Ito yung mga taktika niya kasi very strategic din si Satan. No? So kung wala tayong armor of God sa ating buhay, the helmet of salvation, di ba? The gospel of peace. Kung wala tayo niyan, wala tayong panama sa kaaway. At sabi po dito sa verse 17, kailangan meron din tayo ng the word of the Spirit, which is the word of God. So yung sword of the Spirit is the word of God. Tingnan nyo to mga kapatid. Yung sword. What is the primary function of the sword? Ang primary function of the sword is for offense, to attack. Diba? Secondary lang yung pangdepensa. Kaya nga, kung babalikan natin yung kwento when the Lord Jesus Christ quoted a Bible verse, He is not technically defending Himself, not just defending Himself, but also He is attacking Satan. Kasi ang gamit niya ay sword of the Spirit, the word of God. Espada ang gamit niya. Ang espada, hindi yan ginawa pang depensa lang. Pwede mo siyang gamitin pang depensa, pero ang primary function ng espada is to attack, for offense. So, ibig sabihin, dapat tayo mga Kristiyano, when we use the word of God, dapat aggressive tayo. So, nung ang Panginoong Jesucristo ay tinempt ni Satan and he quoted a Bible verse, the word of God, hindi lang siya basta dumidepensa, kundi inaatake niya rin si Satan. Kaya anong ginawa ni Satan? Umalis si Satan. Nag-flee si Satan. Di ba? Dito po sa Matthew chapter 4, 3 times tinempt ni Satan ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa buhay natin bilang isang Kristiyano, hindi lang tayo isang beses tutuksohin ni Satan. Sa isang araw, hindi lang niya tayo isang beses aatakihin. Ang unang gagawin kasi ni Satan sa ating mga buhay, una, ilalayo niya tayo sa katotohanan. Yung hindi tayo makapakinig ng salita ng Diyos, hindi tayo makapakinig sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo para hindi tayo maligtas. That's the first
sole purpose ni Satan sa buhay ng mga tao. Yung hindi tayo manampalataya sa Panginoong Jesucristo na ating Panginoon na tagapagligtas. Ngayon, kung naligtas tayo, kapag tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang next na gagawin sa atin ni Satan ay maging unfruitful tayo sa ministry. Yung hindi tayo maging kagamit-gamit. Kaya gagawa siya ng mga tukso, ng mga kaparaanan para malayo ka sa gawain ng Panginoon. Kaya nga pansinin mo, kung kailan ka nakapakinig at tumanggap sa Panginoong Jesucristo na yung Panginoon na tagapagligtas, kung kailan ka nagsisimulang maging Kristiyano, bakit bigla namang naglalabasan yung mga offer na dating hindi naman nagpapakita? Biglang naglalabasan yung offer na trabaho na malayo sa church, biglang naglalabasan yung biglang may magyayaya sa'yo, gumimik at kung ano-ano pa na maglalayo sa'yo sa Panginoon. Diba? Bakit? Kasi kapag naligtas ka, wala na magagawa sa iyo si Satan. Ligtas ka na. Sa Panginoon ka na talaga. Pag namatay ka, sa langit ka na talaga mapupunta. So ano na lang magagawa ni Satan sa iyo kapag ligtas ka? Yung maging hindi ka kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Kaya kanya ititempt many times. No? Pero ang Panginoong Jesucristo, how did He responded to Satan? By the word of God. And He is not just defending Himself, but He is also attacking Satan. Kaya nga tayong mga Kristiyano, we must be aggressive with the Word of God. We must be aggressive. We must be on the offensive. We must be on the offensive side. Hindi tayo dapat na nag-aabang lang ng atake ni Satan tapos didepensa lang. Hindi, dapat tayo mismo aggressive tayo, umaatake tayo, nag-move forward tayo, lumalago tayo, nag-share tayo ng gospel, nagde-devotion tayo. Pinapaalam natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga pamilya na talagang merong impyerno, na lahat tayo ay haharap sa Diyos. At kapag wala kang Kristo sa iyong puso na iyong Panginoon na tagapagligtas, ikaw ay mapupunta sa impyerno. At ang ating kaligtasan is by grace through faith. Sa pamamagitan lamang yan, no? Dahil lamang yan sa biyaya ng Panginoon, sa biyaya ng Diyos sa atin, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. At wala po tayong maiaambag sa ating kaligtasan. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So hindi po relihiyon ang magliligtas sa atin. Hindi kapag member ka ng ganitong simbahan, member ka ng ganitong organisasyon, hindi po. Dahil wala namang relihiyon o simbahan na pinako sa krus. Ang Panginoong Jesucristo lamang. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Bumaba siya dito sa lupa. Nang pinako siya sa krus, namatay siya at inilibing, sa ikatlong araw na buhay siyang muli. At ang kanyang banal na dugo na dumanak doon sa krus ng Kalbaryo, ito po ang nagtubos at nagbayad sa ating mga kasalanan. Hindi po relihiyon. Hindi rin po ang ating mga mabuting gawa. Hindi dahil nagpapakabuti tayo. Mabuti ang maging mabuti. Pero sabi po ng Biblia, we are an unclean thing. Diba? We are an unclean thing. Tayo ay mga maruruming bagay. No? And our righteousness, all of our righteousness, lahat ng katuwiran natin are as filthy as rags. Lahat ng katuwiran natin ay kasing rumi lamang ng basahan. No? At kung aralin natin yung context ng filthy rags doon, ay grabe, napakaruming basahan po nun. Hindi mo pwedeng ipanglinis ang maruming bagay. Tama? So kung ang katwiran natin, ang kabutihan natin ay marumi, hindi ito pwede panglinis ng ating kasalanan. At lahat tayo ay makasalanan. For all have sinned and come short to the glory of God. Romans 3:23. Lahat tayo ay kasalanan. Kaya yung katwiran natin, hindi natin pwede yan ipangbayan. At ang bad news dyan, dahil makasalanan tayo, hindi tayo pwede sa langit kapag tayo ay namatay. That's the bad news. Pag tayo namatay, ang Diyos ay banal. Dahil ang Diyos ay banal, hindi siya pwedeng malapit sa mga may kasalanan o sa kasalanan. In short, dahil Diyos ay banal, ang kasalanan dapat hiwalay sa Kanya. Kaya nga tayo ay nahiwalay sa Diyos. We are spiritually dead. We are spiritually separated from God.
Pero ang good news, kasi may bad news eh. Ang bad news, ano yung bad news? Lahat tayo mamamatay. Romans 6:23, for the wages of sin is death. That is the bad news. Lahat tayo ay mamamatay. Pero ang good news, hindi natapos ang verse doon. May karugtong yung Romans 6:23. Anong karugtong nun? For the wages of sin is death. That's the bad news. But the good news is, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. The gift of God is eternal life. Ang regalo ng Diyos sa atin ay buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng religion, hindi. Sa pamamagitan ng good works, hindi. But through the Lord Jesus Christ. Sa pamamagitan lamang ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ito po yung good news, no? Because of the Bible, dahil sa salita ng Diyos na ibinigay niya sa atin, ay pwede na nating malaman na sa langit tayo mapupunta kahit buhay pa tayo. How? Through the Lord Jesus Christ, because He is the way. At malalaman lamang natin yan through the Word of God. Wala tayong ibang source ng ating pananampalataya kundi ang salita lamang ng Diyos. Kaya nga tayo bilang mga Kristiyano, hindi lang tayo nabubuhay sa pisikal na pagkain. We need our spiritual food, the Word of God. Because the Word of God is the source of our strength. Amen? The Word of God is also our shield against Satan. Because Satan will attack us. Satan will strike us in every aspect of our lives. Kapag hindi ka niya nakuha sa finances, aatakihin ka niyan sa ibang bagay. Dito po, sa may, yung sa verse 6 ng Matthew chapter 4. Diba? Yung first try ni Satan sa pag-tempt niya sa Panginoong Jesucristo, gamit niya basic needs. Food. Kasi gutom nun ang Panginoong Jesucristo. So dyan tayo unang aatakihin ni Satan sa mga basic needs natin. Pero kung ma-overcome natin ang kanyang temptation using our basic needs, hindi matatapos yan si Satan. Ititempt pa tayo niyan. Sabi sa verse 6, ito yung second try ni Satan sa Panginoong Jesucristo. And saith unto him, if thou be the Son of God, tingnan mo, tinatamnan talaga niya ng duda eh. Ang Panginoong Jesucristo, kung anak ka talaga ng Diyos, cast thyself down, for it is written, He shall give His angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Tingnan nyo ha, si Satan marunong din gumamit ng Word of God. Diba? Maraming Kristiyano ngayon, talo pa ni Satan, talo pa ng Diablo, kasi si Satan dito po sa verse 6, nag-quote siya ng Word of God. Yung Psalm 91 verses 11 and 12 ang ginamit niya dito. Kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, utusan mo nga ang mga anghel mo. Diba? Pero, sabi ng Panginoong Jesucristo sa verse 7, it is written again, thou shalt not tempt the Lord thy God. Yun yung second try ni Satan. Pero, anong ginawa ng Panginoong Jesucristo? He responded again with the Word of God. And on verse 8, the third time na tinempt ni Satan, natinent ni Satan ang Panginoong Jesucristo. Sabi sa verse 8, again the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them, and saith unto him, all these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. So sabi ni Satan, nakikita mo yan, lahat ng glory, lahat ng kaluwalhatian, lahat ng kaharian sa mundo na ito, ibibigay ko yan sa iyo, basta sasambahin mo lang ako. Ganyan ka daya si Satan. Kasi bakit ang mundo at lahat ng meron dito ay sa Diyos naman talaga yan. Pero tingnan niyo si Satan, inaangkin niya at inaalok niya yung bagay na hindi naman sa kanya. So ganon kadaya si Satan. Kung hindi kanya madala sa basic needs, aalukin ka naman yan ng glory, ng kasikatan, ng power, ng fame, diba? Ng authority. At tayong mga tao by nature, yung ating fleshly nature, gusto natin ng power, gusto natin tayo yung pinapakinggan, gusto natin tayo yung sikat, gusto natin tayo yung bida. Kaya nga marami tayong mga kakilala, diba? Bida-bida. Minsan tayo rin, gusto natin bida-bida tayo kasi by nature, by our fleshly nature, gusto natin na-acknowledge tayo, nare-recognize tayo. Gusto natin tayo ang powerful. Kaya si Satan, di ba, maraming mga Kristiyano,
Nung nagsisimula sila, humble. Sa gawain, humble. Humble sila. Diba? Nung lumalaki na ang gawain, nung nagkakaroon na ng pera, nare-recognize na, nag-iiba na ng doktrina, nagko-compromise na. Bakit? Kasi hindi nila namalayan, sila ay na-deceive na ni Satan, natamnan na sila, binulag na sila ni Satan ng kasikatan, ng kapangyarihan, ng posisyon sa buhay, ng entitlement. At kapag tayo ay nag-buy in sa deception ni Satan, sa entitlement and power, tayo ay mabubulag, masisilaw tayo sa kasikatan at magko-compromise tayo. Kaya nga, we must be rooted and strong, no, sa salita ng Panginoon, just like the Lord Jesus Christ. Siya ang ating role model. Siya dapat ang ginagaya natin. Nung siya itinent ni Satan, he responded with the Word of God, because the Word of God is our source of strength. It is our shield against Satan, and it is the Word of the Spirit. So tayo mga Kristiyano, hindi lamang tayo dapat nasa defensive mode kay Satan, but also we must be on the offensive side. Tayo dapat yung aggressive. Tayo dapat ang mas matapang. Kasi bakit? Nasa atin ang Diyos. Amen? Nasa atin ang Diyos. Nasa atin ang salita ng Diyos. Diba? Kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ay ligtas, ang Holy Spirit, the third person of the Godhead, ay nananahan sa'yo. Can you imagine that? Templo ka ng Diyos. Ang God, the Holy Spirit, nasa iyo, nananahan sa'yo. Kaya wala tayong rason para matakot, para mahiya, magbahagi ng salita ng Diyos. Kasi Diyos mismo ang kasama natin. Amen? Every word from the mouth of God. Hindi lang tayo nabubuhay sa ating physical na pagkain, kundi maging sa salita ng Diyos. Kaya kailangan talaga natin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Ito ang magpapalakas sa atin sa araw-araw, lalo na sa panahon ngayon na ang daming gulo, mga gera, kaliwat kanang gulo, mga krimen, yung mga lindol, bulkan na sumasabog, di ba? Pero kung naunawaan natin at binabasa natin ang salita ng Diyos, makikita natin na ito pala ay kailangan maganap. Nakasulat siya sa Biblia. At dahil alam mo na kailangan siya maganap, sabi ng Panginoon, huwag kang mabahala, huwag kang magumilaha, huwag kang basta huwag kang mabahala, huwag kang matroubled. Kasi lahat ng yan ay dapat maganap. So kapag naunawaan natin yon at tanggap natin yon, mag-iiba ang ating perspective sa buhay. Hindi tayo matatakot because the Word of God, ito ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Amen? So maraming salamat po sa mga nakinig ngayon. Salamat sa mga tumutok po dito sa ating morning devotion live. Once again, my name is Elvis. You can call me Preacher John. So bago po tayo maghiwa-hiwalay, let us pray. Panginoong Diyos na dakila, Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat po sa iyong salita na nagbibigay sa amin ng kalakasan at nagbibigay sa amin ng kaunawaan, Panginoon. Salamat po sa patnubay mo. Salamat po sa provision mo sa araw-araw sa lahat ng mga pagpapala. I pray, Lord God, na lahat po na nakapakinig sa devotion po na ito ay maisabuhay po nila ang kanilang mga nadinig, naging pagpapala po ang devotion po na ito, at higit sa lahat, Panginoon, ay magamit niyo po ito upang kung meron mang mga nakapakinig na hindi pa nakakatiyak ng kanilang kaligtasan, na ang Panginoong Jesucristo lamang ang kanilang tagapagligtas, sila po ay tumanggap sa Panginoon at matiyak rin po nila ang kanilang kaligtasan. Patnubayan kami nawa at pangunahan palagi ng iyong banal na Espiritu sa araw-araw. I-bless niyo po ang araw na ito, Panginoon. Ingatan niyo po kami sa aming mga gawain, sa aming mga trabaho, negosyo at anumang pinagkakaabalahan sa buhay. Dalangin namin, Panginoon, na sa araw na ito, ikaw po ay malugod at mabigyan ng kaluwalhatian. Pinupuri ka namin at sinasamba at patawad po sa aming mga pagkakasalang nagawa laban sa inyo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyo and God bless you all.